Okay, magandang araw sa inyo guys, mga kababayan. So, matagal na tayo nakabalik dito sa ating studio. So, mayroong nilabas na video si BP Inday na dalawa lang pala ang umahawak ng budget sa Pilipinas. Ito, mga magnanakaw. Talagang yung budget sila po talaga nag-allocate. Pero, ang ginagawa nila, dinadagdagan o nagtatanong kung magkano sa amin, ilan sa amin. So, dito binulga ni Inday. Huwag na natin patagalin. I-play na natin yung video. Panorin natin mga kaibigan. Hindi ako bratinela o spoiled brat. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Imagine, dalawang tao lang pa umahawak ng budget. Oh, sino yun? Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Grabe ka, Martin at Saldico. Kayo lang ba umahawak ng pera ng Pilipinas? Ang lupit. So, pakinggan natin. Yan ang katotohanan. Halimbawa ko dito, medyo mahaba ito, kaya pagpasensyahan mo. Ang halimbawa ko dito, sa DepEd muna tayo. Sa Department of Education, noong taong 2023, merong 5 billion na inapprove para sa classroom construction. Nagulat ako kasi merong mga lumapit na miyembro ng House na humihingi. Hinihingi nila yung 5 billion, parte ng 5 billion na budget. Wala kasi akong experience sa ganyan. At saka ang pagkakaintindi ko, pag inapprove na yan ng Office of the President, ibibigay na yan, dediretso na yun sa approval at trabaho ng Department of Education sa construction ng mga classroom. Nagulat ako, may humingi. Magkano ba ang amin dyan? Magkano ba ang amin dyan? So sinabi ko, hindi pwede ito. Kasi ang mangyayari nito, hindi magagawa ng Department of Education ang trabaho namin na mag-construct ng classroom ayon sa classroom backlog at sa prioritization base sa backlog at sa classroom construction. So sinabihan ko yung isang congressman, sabihan ninyo si Martin Romualdez na hindi pwede chap-chapin ang classroom construction na 5 billion. So, klarong-klaro mga kaibigan, mga kababayan, mga kapatid. So, harap-harapan tayo ninanakawan, no? Talagang buti na lang nag-resign si Inday. Dahil isa ito sa mga rason kung bakit nag-resign si BP Inday Sara. Kaya kung makikita ninyo sa budget proposal na approved ng Office of the President, 5 billion yon. Pero nung lumabas yung GAA o yung budget approved noong 2023, naging 15 billion siya. Dahil hindi nga ako pumayag. Wow, ang laki mga kababayan. Imagine, 5 billion yung proposal. Pero yung approve, 15 billion. Tapos yung 10 billion, hindi yan kontrolado ng DepEd. Hindi yan kontrolado ni BP Sara. So, ang laki. Ang laki pang dinagdag, dinubli pa nila yung budget na 5 billion, ginawang 15 billion. So, yung 10 billion, sa kanila na yon. Ang lupit, mga kababayan. Ganyan magnanakaw yung mga congressman natin ngayon. Imagine, 5 billion yung proposal, in-approve 15 billion. Wow! Sobra kayong magnanakaw. Na kunin yung 5 billion, dinagdagan nila ng 10 billion yung classroom construction ng Department of Education. Yung 10 billion na yon hindi kontrolado ng Department of Education. Imagine,
Dinagdagan ng 10 billion pero hindi kontrolado ng DepEd. Kontrolado ni Saldico at ni Martin Romualdez. Grabe, harap-harapan yung mga pagnanakaw nila, guys, no? Talagang mali yung ninakawan nila. Si Inday talagang magsalita at magsasalita nito. Talagang kung makikita ka sa harapan ito, susuntukin ka pa. Tuloy. Controlled yon ni Congressman Zaldico at Congressman Martin Romualdez. Hindi ko na kailangan ng corroborative witness dito dahil makikita niyo yon sa papel. Makikita ng taong bayan yon sa papel. NEP, 5 billion. Lumabas ang budget approved, 15 billion. So maiintindihan niyo, 'di ba? Bakit pa tayo magbo-budget hearing para sa Office of the Vice President? 2 tao lang naman ang nasusunod sa budget ng bayan natin. Halimbawa, taong 2024. Kung makikita nyo, ang approved na budget ng Office of the President para sa classroom construction ay 19 billion. Noong lumabas na ang House version ng Appropriations Bill, ay naging 24 billion ito. Grabe, no? Imagine, 19 billion yung NEP. Pero, yung na-approve na 24 billion, yung sobra niyan, hindi na yan makukontrol ni BIPSA. Grabe ang laki, mga kababayan. Saan nila gagamitin to? Talagang harap-harapan na talaga tayo. Hindi na nakawan itong mga ugrag na to, mga kababayan. Talagang grabe, buti nga si Inday talagang nag-resign na dahil hindi na talaga kaya yung mga ginagawa ng mga punghang nito, mga buaya sa Kongreso. So, approved 19 billion, paglabas sa House, naging 24 billion. At doon sa 24 billion na yon, kung hahanapin mo sa papel, kinuha nila ang 5 billion ng repairs ng classrooms at nilagay nila doon sa 19 billion para maging 24 billion siya. So ang naiwan sa repairs, sa kawawang mga classroom, ay 1 billion. Kaya, makikita nyo, sa papel, nandyan yan. Naging 24 billion. At hindi lang yan, dahil noong 2023 ay hindi ako pumayag na hindi masunod yung DepEd na rules sa paano mag-classroom construction based on need, ang ginawa ngayong 2024, inattach nila ang listahan na kung saan gagawin ang mga classroom construction worth 17 billion. Makikita nyo yon sa papel. Pagdating namin sa Senate, nakita yun ng mga senador. Tinanong nila ang Department of Education, totoo ba o hindi totoo na galing sa inyo ang listahan ng 17 billion ng mga classroom construction? So sabi namin sa mga senador, hindi totoo. Hindi namin magagawa yung trabaho namin, hindi natin masasolve ang classroom backlog, kung ganito ang nangyayari, pwede ba ninyo kaming tulungan? Yung mga senador naman, very helpful sila. Oo, tulungan namin kayo. Kaya nga, kung makikita ninyo sa interpellation ng isang senador doon sa budget hearing sa Senate, tinanong niya, diretso, galing ba sa DepEd ang listahan ng 17 billion? Galing ba sa DepEd ang listahan na inattach doon sa House version? Sinabi namin hindi. Hindi galing sa amin yan. On record yon. Makikita nyo sa mga videos, balikan nyo yung mga videos. Makikita nyo.
Yes, my concern, Madam Chair, Mr. President, under the GAB, I observed that there was an increase in the budget for the construction of new classrooms from 19.6 billion to 24.6 billion. However, this is my concern, which you mentioned earlier, that the repairs and rehabilitation of classrooms was decreased from 6.5 billion to 1.5 billion. I also have information, Madam Chair, Mr. President, that 24.6 billion allocated under the GAB, but only 9.8 billion from the allocation is left to the discretion of DepEd. Kaya hindi ko na kailangan ng witness kasi makikita nyo sa papel. Tapos dumating ang BICAM, walang nangyari dahil ang nasusunod doon ay si Congressman Zaldico at si Congressman Martin Romualdez. Kaya nandun pa rin naka-attach yung 17 billion na ginawang listahan ni Co at ni Romualdez. In fact, balik lang ako konti sa'yo ha. Kahit yung mga congressman, nakikita nila yung problema ng ginawa nila na pag-attach ng listahan sa budget. Kasi doon sa basic education hearing noong May 2024 ng House of Representatives, merong isang congressman nagreklamo, bakit ang tagal ng classroom construction? Bakit ang tagal? Eh sabi nung USEC ng DepEd, kasi may pabago-bago sa listahan ng DPWH dahil hindi kami ang gumawa ng listahan. Yeah, Mr. Chair, with respect to the 17 billion in Annex A of the GAA, we are not privy on how the school sites were chosen. So, be it as it may. How is it chosen? I'm not privy to that, Mr. Chair. As, when the GAB came out, there was a 14.7 billion Annex A. Then when the committee, the GAA came out, from 14.7 it became 17 billion. So we are not privy to how the list was generated. So dagdag ko lang yan doon sa confirmation na kinuha nila yung budget ng DepEd at isa yan sa mga rason kung bakit ako nag-resign sa Department of Education. Hindi na ako papayag na sa susunod na taon, ganyan pa rin ang gawin nila at ako yung mananagot sa ginagawa nila. Kaya yan yung sinasabi ko, bakit pa tayo mag-question and answer dito para atakihin niyo ako? Eh, ang masusunod lang naman sa budget, 2 tao lang. So, ayan mga kababayan, kayo na pong umusga sa mga ibinulgar ni VP Sara Inday. Talaga namang hindi niya na kailangan ng witness kasi diniscuss po sa Congress at sa Senate. So, klaro-klaro po na harapan yung pagnanakaw sa kaban ng ating kababayan, ng ating bansang Pilipinas. So, sa budget po, wala na pong 2 tao lang po ang nasusunod dyan. Kahit na ito yung proposal mo, pagdating sa budget, dinagdagan na. Pero yung dagdag, hindi mo pa rin makukuha at makukontrol yun. Sa kanila na yun. So, ayan pala ang totoong rason kung bakit nag-resign yung VP Sara natin sa DepEd. Talagang harap-harapan yung mga pagnanakaw. Bilyon yan pinag-uusapan mga kababayan. Kasi kung bilangin mong bilyon, sa tingin ko, hindi ka matatapos ng within ilang taon yun. From 1 hanggang 1 billion. Ilang taon kaya bilangin mo. Ang laki po yun, mga kababayan. So, hindi po yan pera nila. Pera po ng taong bayan yan. Mapira po yan ng taxpayers money. Kaya dapat yung MOOE, dapat magagawa na yan. Kasi hindi po talaga nila pera yan. So, yun muna guys. Salamat sa inyong panonood. Huwag niyo kalimutan i-subscribe at i-like at share ang video ito para kumalat sa buong mundo na ang pinagagawa ng mga bangag na administrasyon ito ay talagang hindi na po tama. Peace.